Isang malakas na lagapak ang gumising sa diwa ni Amara. Idinilat niya ang kanyang mga mata, mabigat at nanlalagkit pa. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame ng silid sa ospital. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng antiseptic at ng bulaklak mula sa isang vase na nakapatong sa mesa. Nanghihina pa ang buong katawan niya. Ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang isilang niya ang kanyang munting anghel, si Sol. Ang himig ng unang iyak nito ay tila musika pa rin sa kanyang pandinig. Ngunit nasaan na ang kanyang anak? Pirmahan mo. Ang malamig na boses na yon ay tila kutsilyong tumusok sa kanyang puso. Napalingon si Amara sa gilid ng kanyang kama. Nakatayo roon si Doña Isidora, ang kanyang biyenan. Suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa lahat ng ari-arian ng pamilya niya sa probinsya. Walang bakas ng anumang emosyon sa mukha nito. Sa tabi nito ay isang lalaking naka-Amerikana. May hawak na briefcase. Isang abogado. Sa ibabaw ng kumot ni Amara ay nakalatag ang isang folder. Sa ibabaw nito, isang ballpen. Ano po ito? Hirap na tanong ni Amara. Tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Doña Isidora. Binuksan lang nito ang folder at ikinalat ang laman sa kama ni Amara. Mga litrato. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Siya at isang lalaking hindi niya kilala. Magkasama sila sa isang restaurant, magkatabi sa isang parke. Sa isang litrato, tila may ibinubulong ang lalaki sa kanya habang siya ay nakangiti. Ang mga kuha ay pinagpatong-patong sa paraang magmumukha silang may relasyon. Hindi totoo yan. Mahinang sabi ni Amara, nanginginig ang boses. Hindi ko po kilala ang lalaking yan. Huwag ka nang magsinungaling, Amara. Mariing sabi ni Doña Isidora. Akala ko ba'y isa kang anghel na hulog ng langit? Isang mahirap pero malinis ang puri? Iyon pala'y isa kang ahas na may lason sa dugo. Hinanap ng mga mata niya si Lucio. Ang asawa niya. Ang kakampi niya. Nakatayo ito sa likuran ng kanyang ina, malapit sa pinto. Nakayuko. Hindi siya nito tinitingnan. Nakakuyom ang mga kamao nito sa gilid, pero wala itong ginagawa. Wala itong sinasabi. Lucio! Pakiusap ni Amara. Nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Lucio, magsalita ka. Alam mong hindi totoo yan. Sabihin mo sa kanila. Dahan-dahang itinaas ni Lucio ang kanyang ulo. Sa wakas, nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang saglit na yon, nakita ni Amara ang lahat. Ang hiya, ang takot, ang pagsuko. Bumuka ang bibig nito, ngunit ang lumabas lang ay isang pabulong na halos hindi niya marinig. Patawarin mo ako, Amara. Gumuho ang mundo niya. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay ay hindi man lang kayang ipaglaban siya. Ang ama ng kanyang anak ay mas pinili ang kanyang ina kaysa sa kanilang pamilya. Pirmahan mo na, ulit ni Doña Isidora. Mas matigas ang boses. Divorce papers para matapos na ang kahihiyang ito. Ang anak ko, si Sol, umiiyak na, sabi ni Amara. Ang bata ay isang Bergara. Mananatili siya sa amin. Malamig na tugon ng Donya. Hindi namin hahayaang lumaki ang apo ko sa isang babaeng makati ang paa. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Amara. Ang sakit ay hindi na niya halos makayanan. Pinilit niyang bumangon, ngunit ang katawan niya ay ayaw sumunod. Dinampot niya ang ballpen. Napakabigat. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapat ang dulo nito sa papel sa espasyong may pangalan niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel at bahagyang kumalat sa tinta ng kanyang pirma. Pagkatapos, kinuha agad ng abogado ang mga dokumento. Tapos na ang lahat, deklara ni Doña Isidora. Tumingin ito sa dalawang security guard na naghihintay sa labas ng pinto. Palabasin niyo na siya. Hindi. Sandali. Sigaw ni Amara. Si Sol, ang anak ko. Pakiusap, kahit masilayan ko lang siya. Pero wala nang nakinig.
Hinawakan siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Nagpumigla si Amara. Ngunit wala siyang lakas. Hinila siya palabas ng silid, pababa sa pasilyo ng ospital. Ang suot lang niya ay ang manipis na hospital gown. "Lucio, tulungan mo ako! Lucio!" Pero si Lucio ay nanatiling nakatayo roon, isang estatwang walang buhay, habang unti-unting isinasara ang pinto sa pagitan nilang dalawa. Itinulak siya palabas ng mansyon ng mga Vergara. Ang malakas na ulan ng gabi ay agad na bumasa sa kanyang damit, sa kanyang buhok, sa kanyang buong pagkatao. Napakalamig. Bumagsak ang dambuhalang gate na bakal sa kanyang harapan. Isang malakas na kalabog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Napaluhod si Amara sa putikan. Ang sakit ng kanyang tahi ay wala kumpara sa sakit ng kanyang puso. Basang-basa siya, nanginginig sa ginaw at sa pait. Wala siyang pera, wala siyang damit, wala siyang pamilya. At higit sa lahat, wala ang kanyang anak. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng sakit, ng galit, ng kawalan ng pag-asa. Ang sigaw niya ay nilamon ng malakas na buhos ng ulan. Napayuko siya at niyakap ang sarili. Ang kanyang mga luha ay humalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang lakas niya ay tuluyan ng naubos. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig at basang lupa. Ang huli niyang nakita ay ang dalawang nakakasilaw na ilaw. Isang sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto. Isang anino ang lumabas. May dalang payong. Isang matandang babae. Ang unang nagpagising kay Amara ay ang amoy. Amoy ng sinaing at tuyong isda na piniprito. Amoy ng matagal ng kahoy at lumang bahay. Napakalyo sa amoy ng ospital o sa mamahaling pabango na laging nanunuot sa mansyon ng mga Vergara. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang papag na kawayan, sa isang maliit at masikip na silid. May isang maliit na bintana na gawa sa kabibe at mula roon ay tumatagos ang sinag ng araw sa umaga. Saan ako? Isang matandang babae ang pumasok sa silid. May dalang isang baso ng mainit na tubig at isang maliit na platito ng pandesal. Ngumiti ito sa kanya. Pamilyar ang mukha nito. "Gising ka na pala, Hija," mahinahong sabi ng babae. "Ako ito. Si Nena. Aling Nena. Tanda mo pa ba ako?" Si Aling Nena, isa sa mga kasambahay sa mansyon, ang nag-iisang tao na palaging mabait sa kanya. Pero bigla na lang itong nawala isang araw. "Aling Nena," hirap na sabi ni Amara. Paano niyo po ako nahanap?" Umupo si Aling Nena sa isang maliit na bangkito sa tabi ng papag. "Nakikita-kita, Hija. Nakikita kitang nakahandusay sa labas ng gate kagabi. Hindi ako pwedeng walang gawin." Ikinuwento nito na pagkatapos siyang tanggalin sa trabaho ni Doña Isidora dahil lamang sa nabasag na plorera, na masukan itong labandera sa isang bahay na malapit lang sa mansyon. Palagi nitong nakikita ang sinasapit ni Amara. "Ang demonyong babaeng yon," nanggigigil na sabi ni Aling Nena. "Walang puso. Akala mo kung sino, pero ang totoo." Huminto ito. Tila may gustong sabihin, pero pinigilan ang sarili. "Basta, Hija, ligtas ka rito. Mahirap lang ang buhay ko, pero hindi kita pababayaan." Biglang naalala ni Amara ang lahat. Ang pirma, ang ulan, ang paghihiwalay nila ni Sol. Napahagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, pero puno ng sakit. Ang buong katawan niya ay nanginginig. "Ang anak ko, Aling Nena, ang anak ko." Niyakap siya ni Aling Nena. Hinayaan lang siya nitong umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Sa mga bisig ng matanda, naramdaman ni Amara ang kalinga ng isang ina na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang mga sumunod na araw, si Aling Nena ang nag-alaga sa kanya. Pinakain siya, tinulungang linisin ang kanyang sarili at binigyan ng mga lumang damit.
Ngunit ang sakit sa puso ni Amara ay hindi humuhupa. Isang hapon, habang nagliligpit ng gamit, nakita niya sa bulsa ng hospital gown na isinuot niya ang isang bagay na nakalimutan niya. Isang maliit na pares ng medyas na pambata. Kulay dilaw. Ito sana ang una niyang isusuot kay Sol. Niyakap niya ang maliliit na medyas. Inamoy niya, umaasang kahit paano'y maamoy niya ang kanyang anak. Ngunit wala. Ang tanging nandoon ay ang alaala ng isang pangarap na dinurog. Muli siyang napaiyak, ang mga luha niya ay tumutulo sa malambot na tela. Ilang araw siyang nagkulong sa kwarto, tila isang halamang nalalanta. Ngunit isang umaga, tinabig ni Aling Nena ang bintana at hinayaang pumasok ang liwanag. "Amara," sabi nito sa kanya, "Anak, hanggang kailan ka magkakaganyan? Oo, masakit ang nangyari sa'yo. Sobrang sakit. Pero gusto mo bang habang buhay na lang silang magdiwang sa pagbagsak mo? Gusto mo bang lumaki ang anak mo na hindi ka man lang niya nakilala bilang isang ina na lumaban?" Ang mga salitang iyon ay tumama kay Amara. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa isang maliit at basag na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng payat, maputla, may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Mukha siyang talunan, mukha siyang kawawa. Nag-init ang kanyang mga mata, pero hindi dahil sa lungkot, dahil sa galit. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Ang babaeng hinayaan ang sarili na yurakan. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig na naging lason pala. "Hindi," bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses niya ay mahina pero matatag. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang salamin. "Mababawi rin kita, anak," sabi niya. "Mas malakas na ngayon. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan. Pero ipinapangako ko sa'yo, Sol, hahanapin kita, babawiin kita, at hindi na ako papayag na apihin pa nila tayo." Iyon ang simula. Kinabukasan, nagsimula siyang tumulong kay Aling Nena sa paglalabada. Kahit masakit pa ang kanyang tahi, tiniis niya. Nagbenta siya ng kakanin sa kalye. Anumang trabaho na marangal ay pinasok niya. Ang bawat sentimong kinikita niya ay iniipon niya. Isang gabi, pag-uwi niya, may isang sobre na nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, mayroong isang makapal na bungkos ng pera at isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. "Gamitin mo ito para makapagsimula. May utang na loob ako sa'yo. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Ngunit para kay Lucio Vergara, ang bawat araw ay parang paglalakad sa isang madilim at walang katapusang pasilyo. Daddy, tingnan mo po." Inabot sa kanya ni Sol ang isang papel. Sa ibabaw nito ay may isang drawing na gawa sa Crayola. 3 tao, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Isang malaking tao, si Lucio. Isang maliit na tao, si Sol. At sa gitna nila, isang tao na may mahabang buhok. "Maganda ba, Daddy?" Tanong ng 5 taong gulang na bata. Ang mga mata nitong bilugan at kumikinang ay eksaktong kopya ng mga mata ni Amara. Ngumiti si Lucio. Isang nga ngiting pilit na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo, anak. Napakaganda." "Si Mami po yung nasa gitna," masayang sabi ni Sol. Sabi po ni Yaya, mahaba daw po ang buhok ni Mami. "Kailan po ba siya uuwi, Daddy? Miss ko na po siya." Parang may bumara sa lalamunan ni Lucio. Ito ang tanong na kinatatakutan niya araw-araw. Ang tanong na sinasagot niya ng pare-parehong kasinungalingan. "Malapit na, anak. Si Mami ay nasa isang malayong lugar. Nagtatrabaho siya para sa'yo. 5 taon. 5 taon na niyang dinadaya ang sarili niyang anak. Wala ka pa ring kwenta, Lucio." Ang sigaw ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na study room. Ibinagsak ni Doña Isidora ang isang folder sa lamesa.
Tingnan mo ang mga numerong ito. Pabagsak na tayo. Ang proyekto sa Cebu na ipinagkatiwala ko sa'yo, nalugi. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Nakatayo lang si Lucio sa harap ng kanyang ina, tulad ng isang batang pinapagalitan. Sa loob ng 5 taon, walang nagbago. Siya pa rin ang sunod-sunuran. Ang duwag, ang Vergara Group, ang imperyong ipinundar ng kanyang lolo, ay unti-unti nang gumuho sa ilalim ng kanilang pamumuno. Patawad po, Mami. Iyon lang ang naisagot niya. Puro ka na lang patawad. Galit na sabi ni Doña Isidora. Umupo ito sa kanyang silya, tila napagod sa kasisigaw. Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Hindi na kumibo si Lucio. Alam niya kung sino ang tunay na may kasalanan. Ngunit tulad ng dati, wala siyang lakas ng loob na sumbatan ng ina. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang bahagi ng mansyon na matagal na niyang iniiwasan. Ang dating silid-aklatan ni Amara. Binuksan niya ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at mga lumang libro. Ang lahat ay nasa ayos pa rin kung paano ito iniwan ni Amara. Tila isang museo ng kanyang pagkakasala. Lumapit siya sa estante at hinaplos ang mga libro. May kinuha siyang isa. Sa loob, may naiwang isang tuyong bulaklak ng sampagita na ginamit nitong bookmark. Naalala niya, siya ang nagbigay noon sa kanya. Umupo siya sa silya. Ramdam ang bigat ng pagsisisi. Ilang beses niyang sinubukang hanapin si Amara. Nag-hire siya ng private investigator gamit ang sarili niyang pera. Pero parang bula, bigla na lang itong naglaho. Walang bakas. Walang nakakaalam kung nasaan siya o kung buhay pa ba siya. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang sakit at ang tanong na, paano kung ipinaglaban niya ito? Paano kung hindi siya natakot sa kanyang ina? Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng isang tawag sa telepono, ang kanilang Chief Financial Officer. Sir Lucio, sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. May malaki po tayong problema. Ang mga investors, sabay-sabay na nag-pull out. Kapag hindi tayo nakahanap ng bagong investor sa loob ng isang buwan, babagsak po tayo. Kinabahan si Lucio. Ito na, ang katapusan ng kanilang pamilya. May pag-asa pa ba? Tanong niya. Meron po, sir, pero napaka-imposible, sabi ng CFO. May isang tao lang na kayang saluhin ang kumpanya natin ngayon. Isang misteryosong bilyonaryo, ang nagmamay-ari ng Aurelio Systems, ang kilala lang sa pangalang AS. Aurelio Systems, ang pinakamabilis na lumagong tech company sa buong Asia, at ang CEO nito ay isang alamat. Walang nakakakilala, walang nakakaalam ng itsura. Nang sabihin niya ito kay Doña Isidora, una itong tumawa ng mapakla. Ngunit nang makita nito ang desperasyon sa mukha ni Lucio, ang tawa ay napalitan ng determinasyon. Ang pride ng isang Vergara ay nabasag ng takot sa paghihirap. Tinitigan siya ni Doña Isidora, ang mga matay nag-aapoy. Gawin mo ang lahat, utos nito. Kausapin mo kung sinong kailangang kausapin. Magmakaawa ka. Luluhod ako kung kinakailangan para lang makaharap iyang si AS na yan. Sa pinakatuktok ng pinakamataas na gusali, sa puso ng Makati, may isang opisina na halos buong dingding ay salamin. Mula rito, tanaw ang buong kamay nilaan, ang mga nagtataasang gusali, ang mga abalang kalsada, ang agos ng buhay. Para sa babaeng nakatayo at nakatanaw mula roon, ang syudad ay parang isang chessboard. At siya, ang reyna na naghihintay ng tamang pagkakataon para gumalaw. Hindi na siya si Amara Villarin, ang babaeng probinsyanang umiiyak sa ilalim ng ulan. 5 taon siyang hinubog ng sakit at pagtitiis. 5 taon siyang nagsunog ng kilay sa gabi habang nagbabanat ng buto sa umaga. Ang misteryosong perang ipinadala sa kanya ay ginamit niya hindi para sa luho, kundi para sa kaalaman. Nag-aral siya online,
Kumuha ng mga kurso sa business management at information technology. Pinasok niya ang mundo ng stock market. Nagsimula sa maliit na halaga. At pinalago ito gamit ang talino at matinding determinasyon. Mula sa mga anino, binuo niya ang Aurelio Systems, isang pangalan na hango sa kanyang ama, isang simpleng magsasaka na laging nagsasabing, ang tunay na yaman anak ay nasa isip. Ngayon, kilala na siya bilang AS, isang alamat sa mundo ng pagnenegosyo, isang pangalan na kinatatakutan at hinahangaan, isang mukha na walang nakakakilala. Ma'am, isang magalang na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Marco, ang kanyang executive assistant at ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang binatang matalino at hindi pala tanong na kinuha niya mula sa isang scholarship program na siya mismo ang nagpundar. Ready na po ang board para sa meeting, sabi ni Marco. Tumango si Amara at humarap. Ang suot niya ay isang itim na business suit. Simple pero elegante. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop na bun. Ang kanyang mukha na minsan ay puno ng kahinaan, ngayon ay blanko at hindi mabasa. Sa loob ng conference room, tumahimik ang lahat nang pumasok siya. Ang mga department heads ng Aurelio Systems, mga batikang eksperto sa kani-kanilang larangan, ay nakatingin sa kanya ng may buong paggalang. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang meeting ay mabilis at diretso sa punto. Bawat problema ay may solusyon siyang nakahanda. Bawat tanong ay sinasagot niya ng may kumpiyansa. Ito ang mundo niya. Ito ang kaharian na siya mismo ang nagtayo mula sa wala. Pagkatapos ng meeting, naiwan silang dalawa ni Marco. May isa pa po, ma'am, sabi ni Marco. Inilapag ang isang folder sa harap niya. Galing po sa Vergara Group. Hindi kumurap si Amara. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob ay ang financial reports ng kumpanya ng mga Vergara. Puro pula, puro pagkalugi. At sa ibabaw ng lahat, isang formal na liham, isang imbitasyon para sa isang partnership, isang desperadong pagsusumamo. Tinitigan niya ang pangalan ni Lucio Vergara na nakapirma sa ilalim. Ang pangalan ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang pangalan ng lalaking tumalikod sa kanya noong kailangan niya ito. Isinara ni Amara ang folder. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ano po ang isasagot natin, ma'am? Tanong ni Marco. Tumingin si Amara sa labas ng bintana sa malayong abot-tanaw. Sabihin mo sa kanila, pag-iisipan ko. Nang makaalis si Marco, naiwan siyang mag-isa sa malamig at tahimik na opisina. Lumakad siya patungo sa kanyang mesa at binuksan ang isang nakatagong drawer. Kinuha niya mula roon ang isang bagay na iniingatan niya ng higit pa sa lahat ng kanyang yaman. Isang luma at medyo malabong litrato. Ang larawan ni Sol, kuha ng isang private investigator noong ika-4 na kaarawan nito. Nakangiti ang bata. Hawak ang isang lobo. Ang mga mata nito, ang ilong, ang ngiti. Iyon ang ngiti ni Amara. Hinaplos niya ang litrato, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang lahat ng lakas at talino, ang lahat ng kapangyarihan at yaman ay nawawalan ng saysay sa tuwing nakikita niya ang mukha ng kanyang anak. Ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap, ang malamig na maskara ni AS, ay unti-unting nalusaw at ang lumabas ay ang puso ng isang ina na puno ng pangungulila. Malapit na, anak, bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag. Malapit na. Ang tore ng Aurelio Systems ay tila isang higanting haligi ng salamin at bakal, tumutusok sa kalangitan ng Makati. Habang nasa loob sila ng elevator na paakyat, hindi maiwasan ni Lucio na maramdaman ang panliliit. Ang bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay tila isang paalala kung gaano na sila kababa at kung gaano kataas ang taong kanilang pakikiusapan. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang ina, si Doña Isidora,
Diretso ang tingin nito, pilit na pinaninindigan ang kanyang dignidad. Ngunit nakita ni Lucio ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito na nakahawak sa mamahaling handbag. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, nakita niyang kinakabahan ang kanyang ina. Tumunog ang elevator at bumukas ang pinto sa penthouse floor. Sumalubong sa kanila ang isang lobby na napakalawak at minimalist. Puti ang sahig. Itim ang mga muebles. Walang mga antigo o magagarbong palamuti tulad ng sa kanilang mansyon. Ang tanging naroon ay ang aura ng kapangyarihan at modernong yaman. Isang binatang nakauniforme ang magalang na lumapit sa kanila. Mr. Vergara, Doña Isidora, dito po tayo. Naghihintay na po sa conference room. Iginiya sila nito sa isang pasilyo patungo sa isang malaking pinto na gawa sa frosted glass. Nang buksan ito, bumungad sa kanila ang isang silid na may mahabang mesa sa gitna. Ang isang buong dingding ay salamin at mula roon, tanaw nila ang syudad na tila nasa kanilang mga paanan. Maari po kayong maupo. Paparating na po si Ma'am Ase, sabi ng staff bago sila iwanan. Umupo sila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ni Lucio sa kanyang dibdib. Pinagpapawisan ng kanyang mga kamay. Napatingin siya sa kanyang ina. Nakakunot ang noo nito, halatang naiinis sa paghihintay. Sanay itong siya ang pinaghihintay, hindi ang naghihintay. Lumipas ang 10 minuto na parang isang oras. Iniisip ni Lucio si Sol. Ginagawa niya ito para sa anak niya, para sa kinabukasan nito. Titiisin niya ang lahat ng kahihiyan. Maya-maya, narinig nila ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng silid. Pareho silang napalingon. Unang pumasok ang isang lalaki na pamilyar kay Lucio, si Marco, ang assistant ni Ice na kausap niya sa telepono. Sumunod dito ang 2 pang tao na may dalang mga laptop. At sa huli, pumasok ang isang babae. Nakatayo ito sandali sa may pintuan. Suot nito ay isang itim na pantsuit na tila hinulma sa kanyang perpektong katawan. Diretso ang kanyang likod, taas noo. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat, may kumpiyansa. May dala itong aura na pumuno sa buong silid. Isang presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Dahan-dahan itong nagsimulang maglakad palapit sa mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyong pumupukpok sa bawat tibok ng puso ni Lucio. Hindi pa rin niya makita nang malinaw ang mukha nito. Ngunit may kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan nito ng paglalakad. Huminto ang babae sa kabisera ng mesa. Itinaas nito ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lucio. Ang buhok, ang hugis ng mukha, ang mga labi at ang mga mata. Ang mga matang yon na minsan niyang minahal ng higit sa kanyang buhay. Ngayon, ang mga mata na yon ay puno ng lamig, na tila nagyayelong tumitingin sa kawalan. Hindi maaari. Napatingin siya sa kanyang ina. Nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Isidora. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka. Ang mga matay ng lalaki sa pagkabigla. Ang matapang na donya ng mga Vergara ay tila isang estatwang nabasag. Hindi na napigilan ni Lucio ang sarili. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Ang pangalan ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng pagtataka at takot. Amara? Hindi siya pinansin ng babae. Tila hindi siya narinig. Nagpatuloy ito sa pag-upo sa kanyang silya, ang trono ng kapangyarihan. Inilapag nito ang kanyang mga kamay sa mesa at tumingin, hindi sa kanila, kundi sa kanyang assistant. "Marco!" sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. "Magsimula na tayo." Huminto ito sandali at sa unang pagkakataon, sumulyap ito sa direksyon nila Lucio. Ngunit ang tingin ay lumagpas lang na parang hindi sila mahalaga. "Ipaalala mo sa mga bisita
kung sino ang nakikiusap dito. Ang unang pagkabigla sa isipan ni Doña Isidora ay mabilis na napalitan ng nag-aalab na galit. Paano nangyari ito? Ang babaeng probinsyana na tinapakan niya at itinapon na parang basura 5 taon na, ang nakalipas ay siya ngayong nakaupo sa trono ng kapangyarihan? Imposible. Isa itong masamang panaginip. Amara. Ulit ni Lucio. Tila hindi pa rin makapaniwala. Pero si Doña Isidora ay mabilis na nakabawi ng ulirat. Itinuwid niya ang kanyang likod. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ng ahas na ito. Anong kalokohan ito? Matigas niyang tanong. Ang boses ay puno ng paghamak. Ano ang ginagawa mo dito, Amara? Akala ko'y nagtatago ka na sa kung saang lupalop dahil sa kahihiyan? Hindi siya tiningnan ni Amara. Ang tingin nito ay nanatili kay Marco. Simulan mo na ang presentasyon, Marco. Utos nito na para bang wala siyang narinig. Sa isang malaking screen sa likuran ni Amara, lumabas ang logo ng Vergara Group. Sunod-sunod na lumabas ang mga charts at graphs. Lahat ay pababa. Lahat ay kulay pula. Gaya ng makikita ninyo, panimula ni Marco, ang Vergara Group ay may kabuuang utang na 1.2 billion pesos sa iba't ibang bangko. Ngunit hindi iyan ang kabuuan ng kwento. Nag-click si Marco. Isang bagong slide ang lumabas, isang dokumento, isang kasunduan sa pautang mula sa isang pribadong kumpanya sa ibang bansa. Isang utang na nagkakahalaga ng karagdagang 500 million pesos. Isang utang na tanging si Doña Isidora at ang kanilang CFO lamang ang nakakaalam. Nanlamig ang mga kamay ni Doña Isidora. Paano niya nalaman ito? Ito ay isang emergency loan na kinuha ni Doña Isidora Vergara 6 na buwan na ang nakalipas gamit ang Vergara Mansion bilang kolateral, paliwanag ni Marco. Isang utang na kailangan ng bayaran sa loob ng 30 araw. Kung hindi, ang bahay ng mga Vergara ay mapupunta sa mga nagpautang. Sinungaling! Sigaw ni Doña Isidora. Napatayo. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay nabasag na. Imbento niyo lang lahat ng yan. Talaga ba, Doña Isidora? Sa wakas, nagsalita si Amara, direktang nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Gusto mo bang tawagan natin ngayon si Mr. Chen ng Golden Dragon Holdings para kumpirmahin? Napaatras si Doña Isidora. Kilala niya ang pangalang iyon. Walang hiya ka. Muling sigaw niya, sinasalakay ang tanging bagay na kaya niyang salakayin, ang karakter ni Amara. Ginamit mo lang ang anak ko para makapaghiganti. Isa kang manggagamit. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Amara. Isang ngiti na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ginamit? Mahinahon nitong sabi. Kayo ang nagturo sa akin kung paano laruin ang larong ito, Doña Isidora. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Isidora. Amara, pakiusap. Mag-usap tayo. Pakiusap ni Lucio. Tumatayo. Tayong dalawa lang. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Vergara. Putol ni Amara. Hindi man lang ito tinitingnan. Ang nandito ngayon ay si AS, ang CEO ng Aurelio Systems, at si Lucio Vergara, ang presidente ng isang naluluging kumpanya. Manatili tayo sa usapang negosyo. Habang nagpapatuloy si Marco sa paglalatag ng kanilang mga kasalanan sa negosyo, ang isip ni Doña Isidora ay lumipad pabalik. 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng kanyang marangyang study. Sa harap niya ay isang lalaking mukhang hindi mapagkakatiwalaan, si Dante. Gawin mong mukhang kalad ka rin siya. Utos niya. Inilapag ang isang makapal na sobre ng pera sa mesa. Gumawa ka ng mga litrato, mga text messages, siguraduhin mong magmumukha siyang makasalanan sa mata ng anak ko. Masusunod po, Donya, sabi ng lalaki. Kinuha ang pera at ngumisi. Ang alaalang iyon na matagal na niyang ibinaon
ay biglang bumalik. Ang alaalang nagpapatunay na siya ang unang gumamit. Siya ang unang naglaro ng marumi. At ito ang aming alok. Ang boses ni Amara ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sa screen, nakasulat ang mga kondisyon. Hindi ito partnership. Ito ay isang hostile takeover. Bibilhin ng Aurelio Systems ang lahat ng utang ng Vergara Group at bilang kabayaran, makukuha nila ang 51% ng lahat ng shares ng kumpanya. Nangangahulugan iyon na mawawala sa kanila ang kontrol. Ang kumpanyang ipinundar ng kanilang angkan ay mapupunta sa kamay ng babaeng minsan nilang itinaboy. Hindi, bulong ni Doña Isidora. Hindi ako papayag. Tumayo si Amara. Ang meeting ay tapos na. Wala kang pagpipilian. Sabi nito, ang bawat salita ay may bigat. Bibigyan ko kayo ng 24 oras para pag-isipan. Pagkatapos niyan, pag-aari ko na ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya Vergara. Nasa inyo ang desisyon kung tatanggapin niyo ang alok ko o hahayaan ninyong lamunin kayo ng buo ng mga pinagkakautangan ninyo. Lumakad na si Amara palabas. Kasunod ang kanyang team. Huminto ito sandali sa may pinto, ngunit hindi lumingon. At Doña Isidora, dagdag nito, sa susunod na magkita tayo, siguraduhin mong marunong kang yumuko. Ang pagsara ng pinto ng conference room ay tila isang senyales. Sa harap ng mga Vergara at ng kanyang mga empleyado, si Amara ay iaskamp pa. Malamig, matatag, hindi matitinag. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa silid na yon, palayo sa nakaraan na muli niyang hinarap, nararamdaman niya ang unti-unting pagbibitak ng kanyang matigas na maskara. Pumasok siya sa kanyang private elevator. Nang magsara ang mga pinto at ihiwalay siya sa mundo, doon na siya napasandal sa malamig na dingding na metal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga, na kanina'y kalmado at kontrolado, ay biglang naging mabilis at mababaw. Nagtagumpay ako. Paulit-ulit na sinasabi iyon ng kanyang isip. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Doña Isidora. Nakita niya ang pagsisisi at pagkalito sa mukha ni Lucio. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Pero bakit ganito pa rin kasakit? Bakit parang may kulang pa rin? Pagdating sa kanyang penthouse, sa ibabaw ng gusali, dumiretso siya sa isang pader sa kanyang sala. Isang pader na walang palamuti. Blanko. Ngunit nang pindutin niya ang isang nakatagong panel, umusog ito at nagbukas ng isang pinto. Ang kanyang sikretong silid. Hindi ito opisina. Hindi ito war room. Ito ay isang santuaryo. Ang mga dingding ay puno ng litrato. Mga litratong nakaayos ayon sa taon. Si Sol sa kanyang unang kaarawan, nakaupo sa harap ng isang maliit na cake. Si Sol sa kanyang unang araw sa preschool, suot ang uniforme na medyo maluwag pa sa kanya. Si Sol na tumatawa habang naglalaro sa parke. Lahat ng ito ay kuha ng private investigator na binabayaran niya sa loob ng 5 taon. Ang tanging paraan para masubaybayan niya ang paglaki ng kanyang anak. Lumapit si Amara sa isang litrato. Si Sol nakangiti. May isang nawawalang ngipin sa harap. Hinaplos niya ang salamin na nagpoprotekta sa larawan. Ang pananabik ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang lahat ng ito, ang imperyong ito, ay para sa iyo, anak. Napaupo siya sa isang silya sa gitna ng silid. Ang babaeng kayang magpabagsak ng isang malaking korporasyon ay biglang naging isang ordinaryong ina na nangungulila. Doon, sa gitna ng mga ngiti ng kanyang anak, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hija, ang mahinahong boses ni Aling Nena ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Pumasok ito, may dalang isang tray ng mainit na tsa. Si Aling Nena ang kasama niya mula pa noong una, ang kanyang naging pangalawang ina. Masaya ka ba, anak? Tanong ng matanda. Inilapag ang tsa sa maliit na mesa.
Hindi agad nakasagot si Amara. Ang galit, patuloy ni Aling Nena. Parang apoy. Pwedeng magbigay ng liwanag para makita mo ang daan sa dilim. Pero kapag hindi mo iningatan, ikaw mismo ang tutupukin niyan. Tumingin si Amara sa matanda. Ang kanyang mga matay puno ng pagkalito. Ginagawa ko po ito para makuha ang hustisya para sa amin ni Sol. Hustisya ba o paghihiganti? Mahinahong tanong ni Aling Nena. Magkaiba ang dalawang yan, Amara. Naiwan si Amara sa kanyang mga iniisip. Tama ba si Aling Nena? Sa kanyang paghahangad na saktan, ang mga nanakit sa kanya, hindi niya namamalayan na sinasaktan na rin niya ang kanyang sarili? Biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang unknown number. Kinakabahan sinagot niya ito. Hello? Good evening po. Sabi ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na nagmamadali at puno ng pag-aalala. Nariyan po ba si Ma'am Amara Villarin? Nanigas si Amara. Matagal nang walang tumatawag sa kanya sa pangalang iyon. Si sino to? Galing po ako sa St. Luke's Medical Center. Isa po akong nurse. Tungkol po ito sa isang pasyente. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Amara. Ma'am, si Sol Vergara po na aksidente. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang nanginginig na kamay. Isang malakas na lagabog ang ginawa nito sa sahig na gawa sa marmol. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang lahat ng plano, ang lahat ng galit, ang lahat ng pinaghirapan niya ay biglang naglaho. Sa isang iglap, nawala si EAS, nawala ang CEO, nawala ang reyna ng paghihiganti. Ang natira na lang ay isang ina. Ang amoy ng ospital, ito ang unang bumungad kay Lucio. Ang pamilyar na amoy ng antiseptic, gamot at takot. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Wala na siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang munting katawan ng kanyang anak na dinala papasok sa mga pintong yon. Si Sol, ang kanyang munting araw. Nabangga daw ang sinasakyan nitong school bus. Paulit-ulit siyang nagdarasal sa kanyang isip. Isang litanya ng mga pakiusap at patawad. Sa isang sulok, nakaupo ang kanyang ina. Hindi na ito ang matapang at palaban na si Doña Isidora. Nakayuko ito, nakakuyom ang mga kamay na nanginginig. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lucio ang kanyang ina na mukhang talunan. Mukhang mahina. Bigla, may narinig siyang mga yabag na nagmamadali. Napalingon siya. Mula sa dulo ng pasilyo, tumatakbo palapit sa kanila ang isang babae. Wala na ang itim na business suit. Ang suot nito ay isang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakalugay at bahagyang magulo. Ang kanyang muka ay walang kolorete at bakas dito ang purong pag-aalala. Si Amara, nang makita niya ito, parang may kung anong kumirot sa puso ni Lucio. Hindi ito si AS, ang reynang yelo na humarap sa kanila kanina. Ito si Amara, ang ina ng kanyang anak. Huminto si Amara sa harap ng pinto ng ER. Habol ang kanyang hininga. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi. Ano pa ba ang sasabihin? Sa sandaling iyon, hindi sila magkaaway. Hindi sila dating mag-asawa. Sila ay 2 magulang na parehong natatakot para sa kanilang anak. Salamat sa pagdating mo. Iyon lang ang mga salitang lumabas sa bibig ni Lucio. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Amara bago ibinaling ang kanyang buong atensyon sa pinto na para bang kaya nitong tunawin yon sa pamamagitan ng titig. Ang paghihintay, ang pinakamatinding kalbaryo. Bawat segundo ay tila isang oras. Bawat anino ng doktor o nurse na dumadaan ay nagpapatayo ng kanilang mga balahibo.
Makalipas ang halos 2 oras, bumukas ang pinto ng ER, isang doktor na may seryosong mukha ang lumabas. Sabay-sabay silang napatayo at lumapit dito. "Sino po ang pamilya ni Sol Vergara?" tanong ng doktor. "Kami po," sabay na sagot ni Lucio at Amara. "Stable na ang kondisyon niya sa ngayon," sabi ng doktor na nagbigay sa kanila ng bahagyang pag-asa. "Pero nagkaroon siya ng internal bleeding. Kailangan siyang operahan agad at kailangan namin ng dugo." "Kunin niyo po ang dugo ko," mabilis na sabi ni Amara. "Type O ako." "Ako rin po," sabi ni Lucio. Tiningnan ng doktor ang hawak nitong chart. Ang pasyente ay type O negative, isang rare blood type. "Sino po sa inyo ang O negative?" "Ako po," muling sabay nilang sagot. Nagkaroon ng bahagyang pag-asa sa mukha ni Lucio. Kahit paano, may magagawa siya. Ngunit muling nagsalita ang doktor. "Kailangan natin ng donor na may mataas na blood count at malusog ang pangangatawan. Dahil kagagaling lang po ni Ma'am sa panganganak 5 taon na ang nakalipas." Tumingin ang doktor kay Amara. Pagkatapos ay kay Lucio. "Mas mainam. Kung si Sir na lang ang kukuhanan natin, mas sigurado po." Parang musika sa pandinig ni Lucio ang mga salitang yon. Isang pagkakataon, isang paraan para may magawa siya. Isang paraan para maging ama. Tumingin siya sa doktor. Ang boses ay buo at hindi nanginginig. "Kunin ninyo ang dugo ko, kahit gaano karami." Inilipat niya ang kanyang tingin kay Amara. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga matay nagtatanong. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng kahinaan sa mga mata ni Lucio. Wala nang takot. Ang tanging naroon ay ang determinasyon ng isang ama na gagawin ang lahat. "Iligtas niyo lang ang anak ko." Ang oras ay tila gumapang ng napakabagal. Nakaupo si Amara sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ang bawat tunog sa pasilyo ng ospital ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Sa tabi niya, medyo malayo, ay si Lucio. Nakasandal ito sa pader, nakapikit. Ang mukha ay pagod, ngunit determinado. Katatapos lang nitong mag-donate ng dugo. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nag-iisa ay si Doña Isidora. Tahimik. Tila nilamon ng sarili niyang anino. Makalipas ang isa pang oras, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay namatay. Bumukas ang pinto at lumabas ang siruhano. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. "Successful po ang operasyon," sabi ng doktor. Isang pagod ngunit nakangiting mukha. "Nasa recovery room na po ang bata. Kailangan lang po nating hintayin siyang magising." Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Amara. Naramdaman niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa upuan para suportahan ang sarili. Ang bigat na pasan niya, sa loob ng ilang oras ay biglang nawala. Salamat sa Diyos, ligtas ang anak niya. Nakita niyang lumapit si Lucio sa doktor at kinamayan ito nang may pasasalamat. Si Doña Isidora naman ay dahan-dahang tumayo at sa unang pagkakataon, hindi nagsalita. Lumingon ito. Tinitigan sila sandali. Isang tingin na hindi mabasa ni Amara bago ito tumalikod at naglakad palayo. Tila hindi nito kayang harapin ang sandaling iyon. Naiwan silang dalawa ni Lucio sa tahimik na pasilyo. "Amara," panimula ni Lucio. Hindi siya lumingon. Ayaw niya. Ayaw niyang masira ang sandali ng kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit naramdaman niya ang paggalaw ni Lucio. At nang tumingin siya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Lucio Vergara, ang tagapagmana ng isang makapangyarihang angkan, ay dahan-dahang lumuhod sa sahig sa kanyang harapan. "Lucio, anong ginagawa mo? Tumayo ka." Gulat na sabi ni Amara. Hindi ito gumalaw. Nanatili itong nakaluhod. Ang ulo ay nakayuko. Nang magsalita ito, ang boses ay basag at puno ng sakit na naipon sa loob ng 5 taon. "Hindi ako hihingi ng tawad para sa sarili ko, Amara," sabi nito. Nanginginig ang boses.
Dahil alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Ang naging kasalanan ko ay hindi ang pagpirma sa mga papel na yon. Ang kasalanan ko ay ang pananahimik. Itinaas nito ang kanyang mukha. Umiiyak ito. Mga luhang hindi niya kailanman nakita mula rito noon. Mga luhang totoo. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Mommy dahil mas madaling maniwala kaysa lumaban. Naging duwag ako, Amara. At dahil sa kaduwagan ko na wala ka sa akin, nawala ang pagkakataon kong makita ang paglaki ng sarili kong anak. At iyon ang parusa na habang buhay kong dadalhin. Hindi alam ni Amara ang sasabihin. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng hubad na katotohanan ito. Ang hinihiling ko lang, Amara, patuloy ni Lucio, ang boses ay halos pabulong na. Pakiusap, hayaan mo akong maging ama ni Sol. Kahit sa malayo lang, kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Tatalikuran ko ang pangalan ko, ang yaman namin. Lahat. Hayaan mo lang akong ipakita sa anak ko na may ama siyang nagmamahal sa kanya. Pakiusap. Tinitigan ni Amara ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi na ito ang Lucio na kilala niya. Ang kahinaan ay napalitan ng pagpapakumbaba. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pagsisisi. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong takot at pagmamahal na naramdaman niya para kay Sol. Dahan-dahan, yumuko si Amara. Hindi para yakapin siya. Hinawakan niya ito sa balikat. Tumayo ka, Lucio. Ang boses niya ay mahinahon, walang bakas ng galit. Tumayo ka. Hindi para sa akin, kundi para sa anak mo. Kailangan ka niya bilang isang ama. Samantala, sa isang madilim na sulok ng parking lot ng ospital, hinarang ni Doña Isidora ang isang lalaki bago pa ito makasakay sa kanyang motor. Dante, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon ang lalaki. Ang parehong lalaki na binayaran niya 5 taon na ang nakalipas. Ang parehong lalaki na may daladalang konsensya. Donya, sabi ni Dante. Ang muka ay seryoso. Hindi ko na kaya. Nakita ko ang bata. Hindi ko na kayang dalhin ang kasinungalingang ito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Isidora. Handa na akong sabihin ang lahat ng totoo, Doña. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Gising na si Sol. Bagamat nanghihina pa, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, si Amara ang bumungad sa kanyang anak pagkagising nito. Isang sandaling matagal na niyang ipinagdasal. Nang hapong iyon, sa isang pribadong silid sa ospital, naganap ang huling paghaharap. Pumasok si Lucio. Kasunod ang isang tahimik at mukhang talunang si Doña Isidora. Naupo sila sa mga silyang inihanda sa paanan ng kama, kung saan mahimbing na natutulog si Sol. Si Amara, na nakaupo sa tabi ng kanyang anak, ang unang bumasag sa katahimikan. Tinatawagan ko na ang aking mga abogado. Panimula niya, ang boses ay kalmado at walang bahid ng pagbabanta. Ikinakansela ko na ang planong pagbili sa Vergara Group. Nagulat si Lucio. Napatingin ito sa kanya, hindi makapaniwala. Maging si Doña Isidora ay nag-angat ng tingin. Pero bakit? Tanong ni Lucio. Dahil natapos na ang laban. Simpleng sagot ni Amara. Kahapon, habang naghihintay tayo sa labas ng operating room, natalo na tayong lahat. Walang nanalo. At sa sandaling iyon, naunawaan ko. Ang paghihiganti ay hindi magbabalik ng 5 taon na nawala sa amin ng anak ko. Tumingin siya kay Doña Isidora. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kinalimutan ko na ang lahat. Mariing sabi ni Amara. Alam ko na ang buong katotohanan. Biglang namutla si Doña Isidora. Nagkausap na kami ni Dante. Patuloy ni Amara. Ang lalaking inupahan ninyo para sirain ako.
Ang parehong lalaki na kinonsensya at nagpadala sa akin ng pera para makapagsimula. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucio. Napalingon siya sa kanyang ina, ang mga matay puno ng sakit at pagtataka. Mami, totoo ba? Hindi nakasagot si Doña Isidora. Sa halip, ang mga luha na matagal na nitong pinigilan ay nagsimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito hindi bilang isang donya, kundi bilang isang babaeng durog ang puso. Patawarin ninyo ako. Hagulgol nito. Ang totoo, galing din ako sa hirap, tinakasan ko ang nakaraan ko. At nang makita kita, Amra, nakita ko ang sarili ko na kinasusuklaman ko. Natakot ako. At sa takot na yon, sinira ko kayo. Iyon na, ang pag-amin na matagal nang dapat sinabi. Katahimikan. Muling nagsalita si Amara, ngunit ngayon, hindi na bilang CEO, kundi bilang isang ina na nagtatakda ng mga patakaran para sa kapakanan ng kanyang anak. Hindi ko nakukunin ang kumpanya ninyo, ngunit may mga kondisyon ako. Tumingin siya kay Doña Isidora. Gagamitin ninyo ang kalahati ng natitirang yaman ng mga Vergara para magtayo ng isang foundation na tutulong sa mga single mothers na walang matakbuhan. At sa harap ng media, hihingi ka ng paumanhin, hindi sa akin, kundi sa lahat ng mga taong hinusgahan at inapi mo dahil sa kanilang estado sa buhay. Pagkatapos, tumingin siya kay Lucio. Ikaw, Lucio, sabi niya. Mas malambot na ngayon ang kanyang tono. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ni Sol, kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka. Tatalikuran mo ang posisyon mo sa Vergara Group. Magsisimula ka sa ibaba. Maghanap ka ng sarili mong trabaho. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Ipakita mo sa anak mo kung paano maging isang tunay na lalaki. Isang lalaking hindi umaasa sa yaman o sa apelyido. Walang pag-aalinlangan sa mukha ni Lucio. Tumango ito. Gagawin ko. Lahat ng iyan gagawin ko. Nang hapong iyon, isang maliit na himala ang naganap. Habang natutulog si Amara sa sofa, nagising si Sol. Ang una niyang nakita ay si Lucio na tahimik na nagbabantay sa kanya. Daddy? Mahinang tawag ng bata. Nandito si Daddy, anak, sabi ni Lucio. Hinawakan ang munting kamay nito. Nagpalinga-linga si Sol. Si Mami po? Natutulog siya. Bulong ni Lucio. Pagod na pagod siya sa pag-aalaga sa'yo. Ngumiti ang bata. Isang ngiting masaya. Hinawakan niya ang kamay ni Lucio sa isang kamay at hinanap ang kamay ng natutulog na si Amara sa kabila. Pinagdikit niya ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng kumot. Okay na po ako, Daddy. Bulong nito bago muling pumikit. Kasi nandito na po kayong dalawa. Nagising si Amara sa pakiramdam ng mainit na kamay ni Lucio na nakapatong sa kamay niya, na nakapatong naman sa kamay ng kanilang anak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang eksena. Si Lucio ay nakatingin sa kanya, ang mga matay puno ng emosyon. Walang salitang namutawi. Ngunit sa sandaling iyon, nagkaintindihan sila. Tiningnan ni Amara ang kanilang magkahawak na mga kamay. Ang kamay niya, ang kamay ni Lucio, at ang maliit na kamay ni Sol sa gitna. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman o paghihiganti. Ito ang tunay na tagumpay. Ilang linggo ang lumipas. Nakaupo si Amara sa balkonahe ng kanyang penthouse. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nakalabas na ng ospital si Sol at kasalukuyan itong naglalaro sa loob kasama si Aling Nena. May nag-doorbell. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Lucio. Iba na ang itsura nito. Wala na ang mamahaling suit. Ang suot nito ay isang simpleng polo shirt at maong. May kaunting pawis sa kanyang noo. Tila galing sa mahabang biyahe. Ngunit sa kabila ng pagod, may bagong sigla sa kanyang mga mata. Pasensya na. Galing pa akong trabaho. Sabi nito, medyo nahihiya.
Nagtatrabaho na ito ngayon bilang isang junior project manager sa isang maliit na construction firm. Tinanggihan ang lahat ng tulong mula sa kanyang pamilya. Okay lang, tuloy ka, sabi ni Amara. Hindi ito pumasok para manuyo o humingi ng pangalawang pagkakataon. May inabot lang itong isang bagay sa kanya, isang luma at makapal na notebook. Ano to? Tanong ni Amara. Para kay Sol sana yan, paliwanag ni Lucio. Pero naisip ko, dapat ikaw ang unang makabasa. Umalis din agad ito, pagkatapos para hindi maabala ang oras nilang mag-ina. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Sol, binuksan ni Amara ang notebook. Isa itong journal. Ang bawat pahina ay may petsa. Simula 1 linggo pagkatapos niyang paalisin. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang unang entry. Mahal kong Sol, Daddy ito. Hindi mo pa ako kilala at hindi mo pa alam kung gaano kita kamahal. Ang mommy mo, nawawala siya, pero hahanapin ko siya. Ipinapangako ko, bubuuin ko ulit tayo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa tabing dagat ay sariwa at may dalang amoy ng alat. Mula sa balkonahe ng kanyang bagong bahay sa Batangas, pinapanood ni Amara si Sol na masayang nagtatakbo sa buhanginan. Hinahabol ang mga alon. Umalis na siya sa Makati. Ipinagkatiwala niya ang araw-araw na operasyon ng Aurelio Systems kay Marco. At ngayon ay nagsisilbi na lang siyang chairperson. Pinili niya ang isang buhay na mas simple, mas tahimik. Isang buhay na para sa kanilang dalawa lang ng kanyang anak. Isang puting pickup truck ang pumarada sa harap ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Lucio. May dalang isang maliit na surfboard na pambata. Daddy? Masayang sigaw ni Sol at tumakbo ito para salubungin siya. Niyakap ni Lucio ang kanyang anak ng mahigpit. Tumingin ito kay Amara at ngumiti. Isang nangiting totoo, walang halong pagkukunwari. Sa loob ng 6 na buwan, naging regular na ang pagdalaw ni Lucio tuwing weekend. Tinutupad nito ang kanyang pangako. Mula sa pagiging ama sa pangalan lang, nagiging tunay na itong ama sa gawa. Hindi sila nagbalikan. Ang sugat ng nakaraan ay masyadong malalim para basta na lang maghilom. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang galit ay napalitan ng respeto. At ang pait ay napalitan ng isang kakaibang uri ng pagkakaibigan. Isang ugnayan na nakasentro, hindi sa kanilang dalawa, kundi sa batang nag-uugnay sa kanila. Habang naglalaro ang mag-ama sa dalampasigan, pumasok si Amara sa loob ng bahay. Sa isang estante sa sala, nakadisplay ang isang balita na naka-frame. Isang artikulo tungkol sa Vergara Foundation for Single Mothers na pinamumunuan na ngayon ng isang nagbagong buhay na si Doña Isidora. Umupo si Amara sa kanyang paboritong silya at kinuha ang journal ni Lucio na halos kabisado na niya ang laman. Binuklat niya ito sa huling pahina ang entry na isinulat nito 1 araw bago ang aksidente ni Sol. Mahal kong Sol, nahanap ko na ang mommy mo. At nakita ko na rin kung gaano ako naging kaduwag. Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako, tawad niya ako. Siguro hindi na, pero ayos lang. Ang mahalaga, malaman mong mahal na mahal ka namin pareho. At balang araw, sana mapatawad mo ako, anak. Isinara ni Amara ang journal. Tumingin siya sa labas. Nakita niya si Lucio na buong pasensyang tinuturuan si Sol kung paano tumayo sa surfboard. Nakita niya ang dalisay na tawa ng kanyang anak na lumilipad kasama ng hangin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tagumpay ay hindi pala ang pagbawi sa nakaraan. Ang tagumpay ay hindi ang pagpapatunay na mas magaling ka sa mga nanakit sa'yo. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bitawan ng pait, yakapin ang kapayapaan, at itayo ang isang bagong simula mula sa mga abo ng nasirang pangarap. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin. Malaya na siya.